Magandang umaga po. Welcome to our Take 15 IPM devotional, daily devotional. This morning, pag-aaralan po natin ang aklat ng Ezekiel sa pagpapatuloy po ng pag-aaral ng aklat ng Ezekiel at pag-aaralan po natin ang Ezekiel chapter 14. Pero bago po natin basahin ang Ezekiel 14, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to na kami po ay muli mong binuhay sa ginising at binuhay upang muling tumakbo sa race ng aming buhay, to run a race with a good fight of faith and courage. Salamat po, Lord, sa breath of life, sa kalakasan, Panginoon, sa kaligtasan ng bawat isa, ng lahat ng pamilya bumubuo ng IPN Ministry, sa aming mga kapatiran, at sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon Jesucristo. Lord, we invite your beautiful Holy Spirit to be with us as we study your word today, Panginoon, na bigyan mo po kami ng wisdom as you open our spiritual eyes, our ears, and our heart to learn from your word, O God, to meditate on it and to use it, Lord God, in our daily lives na makalakad kami, Panginoon, in righteousness with you. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng pagpapalang ibinibigay niyo po sa amin. Thank you for the grace, peace, and favor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Basahin po natin ang Ezekiel 14, NKJV version. Title po nito sa NKJV is Idolatry Will Be Punished. Let's read. Now some of the elders of Israel came to me and sat before me, and the word of the Lord came to me, saying, Son of man, these men have set up their idols in their hearts, and put before them that which causes them to stumble into iniquity. Should I let myself be inquired of at all by them? Therefore, speak to them and say to them, Thus says the Lord God, everyone of the house of Israel who sets up his idols in his heart and puts before him what causes him to stumble into iniquity. And then comes the prophet, I, the Lord, will answer him who comes according to the multitude of his idols, that I may seize the house of Israel by their heart, because they are all estranged from me by their idols. Therefore, say to the house of Israel, Thus says the Lord God, Repent, turn away from your idols, and turn your faces away from all your abomination. For any one of the house of Israel, or the strangers who dwell in Israel, who separates himself from me, and sets up his idol in his heart, and puts him what causes him to stumble, but that puts before him what causes him to stumble into iniquity, then comes to a prophet to inquire of him concerning me. I, the Lord, will answer him by myself. I will set my face against that man, and make him a sign in a proverb, and I will cut him off from the midst of my people. Then you shall know that I am the Lord. And if the prophet is induced to speak anything, I, the Lord, have induced the prophet, and I will stretch out my hand against him, and destroy him from among my people Israel. And they shall bear their iniquity. The punishment of the prophet shall be the same as the punishment of the one who inquired, that the house of Israel may no longer stray from me, nor be profaned any more with all their transgressions, but that they may be my people, then I may be their God, says the Lord God. The word of the Lord came again to me, saying, Son of man, when a land sin against me by persistent unfaithfulness, I will stretch out my hands against it. I will cut off his supply of bread, send famine on it, and cut off man and beast from it. Even if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver only themselves by their righteousness, says the Lord God. If I cause wild beasts to pass through the land, and they empty it, and make it so desolate that no man may pass through because of the beast, even though these three men were in it, as I live, says the Lord God, they would deliver neither sons nor daughters, only they would be delivered, and the land will be desolate. Or if I bring a sword on that land, and say, Sword, go through the land, and cut off man and beast from it, even though these three men were in it, as I live, says the Lord God, they would deliver neither sons nor daughters, but only they themselves will be delivered. Or if I send a pestilence
into the land and pour out my fury on it in blood and cut off from it man and beast, even though Noah, Daniel, and Job were in it as I live, says the Lord God, they would deliver neither son nor daughter, they would deliver only themselves by their righteousness. For thus says the Lord God, how much more it shall be when I send my four severe judgment in Jerusalem, the sword, the famine, and wild beast, and pestilence, to cut off man and beast from it. Yet behold, there shall be left in it a remnant who will be brought out. But both sons and daughters, surely they will come out to you, and you will see their ways and their doings. Then you will be comforted concerning the disaster that I have brought upon Jerusalem. All that I have brought upon it, they will comfort you when you see their ways and their doings. You shall know that I have done nothing without cause, that I have done in it, says the Lord God. This is the word of God, Ezekiel 14. Thank you, Lord. Ang Ezekiel 14 po ay tumatalakay sa dalawang napakahalaga pong tema ang tinatalakay dito. Ang una po yung from verse 1 to 11, ng idols of the heart. Primarily dito ang tinutukoy yung ang mga Israel's leaders. At itong pangalawa po ay yung judgment on persistent unfaithfulness ng Israel. Sa una pong from verses 1 to 11, yun po yung idols of the heart of the Israel leaders. Ano ba yung, si Ezekiel po ay from Jerusalem, dati siya pong pare, pero ngayon po ay at the present situation, exile po sila ngayon sa Babylon. Siya po ay kasama sa pangalawang grupo na na-exile doon. At ngayon siya ay ang nagbagong calling niya, naging propeta siya ng Panginoon. At ang pinag-uusapan nga natin ngayon dito yung puso ng tao na sabi nga po sa yung ng pakaangkon natin sabi ni Jeremiah sa 17:9 na the heart is deceitful above all things and desperately wicked, and who can know it. Kaya napaka-importante po ang kondisyon ng puso ng tao. Sabi nga, out of the abundance of the heart, our mouth speak. Kung ano laman ng puso natin, yung po ang lumalabas sa ating mga salita. Kaya dito makita natin ng paglapit ng mga Israel leaders kay Ezekiel inquiring about the Lord. Makabasa po natin yan. Basahin po natin muli ang balikan natin ng Ezekiel 14:1-3 na now some of the elders of Israel came to me and sat before me, sabi ni Ezekiel. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, these men have set up their idols and their hearts, and put before them that which causes them to stumble into iniquity. Should I let myself be inquired at all by them? Nakita po natin dito na binabalaan ni Lord, na kinakausap niya si Ezekiel as the elders came to inquire about the Lord, na itong mga taong ito ay may mga idols in their heart, may mga kasalanan, mga sikretong kasalanan na dapat ko bang silang sagutin sa pag-i-inquire nila sa akin. Natandaan po natin na sa Ezekiel 8, pinakita ng Panginoon kung ano yung mga ginagawa ng itong mga elders ng 70 men elders of Israel. Nakita po natin dito that they are worshiping idols na akala nila na hindi malalaman ng Panginoon, at as we read it from 8 verse 11-12, sabi nila the Lord, hindi tayo makikita ng Lord, at pinorsake na ng Panginoon ang bayan natin. Pero nagkamali sila ron, at alam ng Panginoon ang mga pinagagawa nila. Kaya dito nire-remind ni Lord si Ezekiel para praising na ito ba ang mga taong to? Huwag kang maniwala sa kanila o huwag kang padala sa mga salita nila. Dahil itong mga taong to ay punong-puno ng kasalanan. Idolater sila sa kanilang puso, sabi ng Panginoon. Dapat ko ba silang sagutin? Alam mo po, ang kwan natin, ang pananampalataya
Parang ikatulad din to ng mga sinasabi ni Lord Jesus Christ sa New Testament na tungkol sa mga Pariseo, na sabi niya, these people worship me by their mouth, ngunit their hearts are far from me. Kaya makita po natin na ang tinitingnan ng Panginoon kung anong kondisyon ng ating puso sa paglapit natin sa Kanya. Makikita rin po natin dito yan sa Jeremiah 29 verse 12 to 14. Sinasabi dito that then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Sabi po rito na buong puso, and I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I cause you to be carried away captive. Diba? Ito pang sinasabi ng Panginoon, na kung ikaw ay lalapit sa Kanya at you will pray, tayo mananalangin sa Kanya, makikinig siya. Basta buong puso ang ating ang pananampalataya at ang pagdadasal sa Kanya. At malinis ang ating puso. Wala tayong kasalanan na tinatago sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, when you can worship me, at kung may kagalit ka, iwanan mo muna ang mga offer mo sa akin, you are offering me, tapos yung praying for me, iwanan mo muna at makipagbati ka muna sa nakagalit mo bago ka mag-offer sa akin. Dahil ang gusto ng Panginoon ay tama ang kondisyon ng ating mga puso. Kaya, bakit nakita ganito na lamang ang ni Lord sa mga idolaters na to? Na makita mo na as we study Ezekiel, nakita na natin yung gaano na kay kalos ang puso ng mga taga-Israel, sa Judah, Israel, sa Jerusalem, na halos hindi na sila nakikinig sa mga propesya ni Jeremiah, ni Ezekiel. Mga manhid na sila at ginagawa na nila kung ano yung gusto nila, nanais nila. At yun na nga po, sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan at mga na kinakagalit ng Panginoon. Makikita po natin to na sa pag-aaral ng Ezekiel 13, nakita natin yung mga false prophet na sinasabi sa mga tao na ililigtas sila ni Lord from the hands of the Babylonians sa kamay ni Nebuchadnezzar, at babalik sila at magtatagumpay sila laban kay King Nebuchadnezzar. Pero sabi, bulaan mga propeta to, sabi ng Panginoon. Dahil ang plano ng Panginoon ay makikita po natin yan sa Jeremiah, muli sa Jeremiah 29:49, yung letters to the exile. Sinasabi po rito ng Panginoon sabi dito, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Ibig sabihin, plano ng Panginoon na talagang matalo sila at ma-exile sila from Jerusalem to Babylon. Build houses, sabi niya, and dwell in them. Plant gardens and eat their fruit. Take wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husband, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. Yan. Sabi niya, ito yung plano. Mag-settle down muna kayo dyan sa Babylon, mamuhay ng maayos at matiwasay. Kung anong mga pamumuhay nyo rito, mga anak nyo, mag-asawa, magparami kayo, sabi niya. At pagdasal nyo ang kaharian, dahil kung ang Babylon, dahil kung ito po ay maging maunlad at matahimik din ang pamumuhay nyo, sabi ni Lord. Kaya sabi niya rito sa verse 8, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are in your midst deceive you, nor listen to your dreams which cause you to be dreamed. For they prophesy falsely to you in my name, and I have not sent them, says the Lord. Diba? Kaya nga, ito yung sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Israel na
ang plano niya talaga ay to exile the people na ng Israel to Babylon, ma-under sila sa kay King Nebuchadnezzar for 70 years. Sipin niyo po yun na gano'n. Ano ito ay sa pamamaraan ng Panginoon para magkaroon ng transformation at ma-realize ng mga tao ang pagmamahal ng Panginoon sa mga tao. Sabi niya sa mga in-scatter niya, even alam naman po natin na naghati na yung Israel, naging northern and southern kingdom. The 10 kingdoms ay under the Assyrian rule. Tapos ito naman yung Judah ay under the Babylonian rule. Kaya dito makita natin, sabi ni Lord, that I will cause you to scatter. Ikakalat niya sa bansa para sa mga matitigas na puso, mga rebellious heart ng mga taga-Israel. At makikita po din natin dito kung gaano galit si Lord sa sa idolatry, kasi idolatry is among pagre-rebelde sa Panginoon. At nakita natin na itong mga leaders nito na lumapit kay Kwan ay they are full of themselves. Akala nila dahil nga yung itong mga na-exile na mga unang exile from Jerusalem to Babylon ay mga piling-pili na mga magagaling, mga maayos ang pangatawan, mga elders na may mga aral. Kaya akala pag lumapit sila akala nila sila yung mga magagaling. Dito po nagagalit ang Panginoon dahil sila yung full of themselves, saka parati silang andyan yung pride ng mga taong ito. At ito yung nagkakos sila sa kanila ng magkasala sa Panginoon. Yun nga po yung na-stumble sila that causes them to sin. Kaya dito po makikita nyo po kung gaano kagalit ang Panginoon sa kasalanan. Hindi siya galit sa tao, kundi sa mga spirit ng kasalanan na nakikita niya sa mga kinikilos ng mga tao. Kaya nga sabi na ang puso talaga ng tao ay mandaraya, at kaya kailangan natin na talagang ma-clear o maayos natin kung ano ang mga sa loobin o kung ano ang laman ng puso natin. Dito makikita mo na ang katigasan na ng puso ng mga taga-Israel. Sa panahon natin ngayon, sa ating mga elders din sa church, makita nyo ang mga culture ng church natin, kung ano ang namamayani ngayon sa mga puso ng mga tao. We are all, ang unang-unang nagiging problema natin sa ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon ay tayo mismo ang nagkakos ng sarili natin na magkasala sa Panginoon. Ang high-mindedness natin, intellectualism, mga tanong, mga pagdadoubt natin, ang exaltation of I, thinking highly of himself than others, tapos yung mga iniisip natin na tayo ang parating tama. Pag hindi nasunod yung gusto natin, yan ang gagalit tayo. That causes us to sin. Yan, isa yan sa mga idols of the heart na ngayon at present time natin. Ay, ano pa ang mga nagkakos natin na mas pinili pa natin, inuna natin ang ating masariling kagustuhan kaysa sa Panginoon. At isa pa, ito ay maganda rin na yung sa pagmamahal natin sa ating pamilya, ito po ay maganda. Pero pag sumobra, ay magiging idols of the heart din natin yon, na mas inuuna natin ang ating pamilya kaysa sa Panginoon. Sabi nga, above all things, ang Panginoon. Dahil ito po ang ating ang sinasabi ni Lord sa atin na number one na utos niya sa atin, to love the Lord with all our heart, with all our might, with all our soul, with all our strength, and to love others as much as we love ourselves. Yun po ang natin. Pero kung minsan, mas inuuna natin ating pamilya, pagsilbihan sila kaysa sa Panginoon natin. Nauna rin po ang ating pagtatrabaho bago tayo pumunta sa Panginoon. Sa nagkakos ng idolatry sa puso natin ay ang ating seeking for recognition, fame, maging famous, ng tao, makilala ng tao. Isa pa yung pera, provisions, na ubos ang oras natin sa paghahanap buhay
pagod na tayo, wala na tayong panahon para sa Panginoon, wala na tayong oras na umattend ng mga kung ano pa man na mga pinag-utos niya, especially the Sabbath day, na oras ng Sabbath, hindi mo ibibigay na kay Lord kasi yun ang oras ng pamamahinga mo. Either na itulog mo or spend time with kung ano yung gusto mo. Kaya ito isang nakikita natin ng mga idols of the heart, modern idols, isa pa makikita natin ngayon sa at our present situation, sa unang mga nangyayari ngayon sa atin, sa ang realidad ng buhay ngayon sa atin, especially ngayon na masyado ng mataas ang technology ng tao. Ang one common example sa natin, dapat na ano ba yung suriin natin kung ano talaga ang ninanais ng puso natin. Kung ano ba ang gusto ng ating mga gusto sa buhay ngayon na bilang isang Kristiyano. Kaya sa ating pagkagising sa umaga, ano ang una nating ginagawa? Ano ang una nating tinitingnan? Do we pray or tinitingnan natin ang ating mga gadget, cellphones, di ba? Na yan ang magbabasa tayo messages or what, kung ano pa man, yung mga lahat ng mga platforms ng mga social media, nandiyan na tayo, and lahat ng mga ngayon na very accessible na sa lahat, bibilis na ng internet. Kaya maengganyo ka na maghawakan o manood ngayon. Marami sa atin ngayon na puro panunood sa cellphone. Lahat ng tao ngayon ay may cellphone na, may hawak, lahat nakatutok. Minsan sa isang pamilya, wala nang kwentuhan, wala nang usapan, puro lahat may kanya-kanyang hawak na cellphone. At marami rin po ngayon nalululong sa mga gaming kasama natin. Yan, sa trabaho, sa eskwela, kahit saan, na mga lugar, makita mo, nag-uumpukan, naglalaro, katawanan, kung ano-ano mga salita na makamundo ang mga maririnig mo sa ngayon. Kaya ito, dito, makikita mo yung idolatry ng Israelites hanggang ngayon sa ating mga Kristiyano ay makikita mo pa rin na sa pamumuhay natin na nakakalimutan natin ang pagsamba o ang relasyon natin sa Panginoon. Mas binibigyan natin ng prioridad kung anong gusto ng flesh natin kaysa yung spiritual side natin. Pero sabi nga ang Panginoon na kailangan ang prioridad natin ang si Lord. Kaya kuminsan sa pamumuhay natin, kala natin hindi tayo nagkakasala, okay lang kasi lahat ay halos ginagawa ng karamihan, kung ano sa tingin natin ngayon, kung anong ginagawa nila ay ng marami ay okay. Ito po yung tradition o kultura ng mga tao na pag ginagawa ng karamihan, ito ay ayos na. Pero sabi nga sa Matthew 5:28 na katulad sa kanato na ikaw, I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. So ngayon, pag tiningnan mo ang mga dumaan mga kababayan o kaya sa cellphone mo, mga fan, na marami pong lumalabas ngayon, ang mga kasuotan ay talagang nakakuan na. Makita mo na yung kaanyuan ng kanilang mga katawan. At ikaw na kung minsan, lalo sa kabataan, nagtatawanan, parang okay, pero deep within ng spirit mo, yung lust mo, ay nabubuhay. Kaya isa yan sa mga akala natin, na mga nangyari na sa atin, na akala natin okay lang, parang baliwala, pero sabi nga ni Lord Jesus Christ na pag tinignan natin, tumingin ka sa babae na may pagnanasa, ikaw ay nagkakasala na. At napakahirap po ngayon na magkasala ka na hindi mo alam, yung tinignan mo ay baka hindi naman babae. Kasi marami po ngayon na sa mga nakikita mo ngayon na mas maganda pa sa mga tunay na babae, pero mga lalaki naman pala. Kaya maging vigilant tayo ngayon sa mga kinikilos, ginagawa, iniisip natin ngayon, dahil napakamarami pong very subtle lang ang kasalanan na pumapasok sa puso ng bawat isa sa atin. Katulad ng pagpasok ng kasalanan kay Eva nung sa Genesis,
dumating ang kasalanan, the fall of man, anong tinukso sa kanya ng ni Satan, yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. At hanggang ngayon, yun din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon, ng kalaban sa atin para mapalayo tayo sa Panginoon. Tinintais tayo ng mga nilanais ng ating flesh, nais ng gusto ng ating mata, mga mayayaman, maging kung ano pa man na karangyaan, at yung pride of life, yung maging recognition. Sabi nga, napakahirap ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan talaga natin ng tulong ng Panginoon na to dwell more on the Word of God and dwell more spiritually, na karoon tayo ng oras para marinig natin ang banal na Espiritu. Naging malinis ang ating kaisipan, ating mga tinitingnan, ating mga bibig, ating mga sinasabi, at ating mga ginagawa. Sabi nga po sa Matthew 7, verses 21 to 22, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name?" Ngayon at sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi kita kilala kasi marami po tayong nagawang kasalanan. Yan po ang nakita na yung Panginoon sa mga leaders, tayo din ngayon na mga elders ng church, na maging maingat tayo kasi kahit gumagawa tayo ng ngayong kabutihan, pero sabi nga, even the elect will be swayed, magkakaroon ka ng defilement kung hindi ka maging maingat sa iyong mga tinitingnan, sinasabi, iniisip. Kaya maging vigilant tayo na yung mga idols dito, na mga subtle na temptation na binibigay ng mundo ay ma-recognize natin at maiwasan natin. Magagawa lang po natin yan kung mapapalakas natin ang ating faith through the Word of God. To continue, sabi po dito sa Ezekiel, yung verse 4 and 5, sabi ni Lord, "Therefore speak to them, say to them, that says the Lord God, everyone, the house of Israel, who sets up his idols in his heart and puts him what causes him to stumble into iniquity, then comes to the prophet, I, the Lord, will answer him who comes according to the multitude of his idols, that I may seize the house of Israel by their heart, because they are all estranged from me by their idols." Sinasabi ni Lord dito kay Ezekiel na sino mang mga Israelita o tayo rin ngayon sa panahon na to na nagmamahal sa mga modern idols nito, mga Diyos-Diyosan na siyang nagtutulak para sa tayo'y magkasala, at patapos ay hingi ng payo sa elders o sa isang propeta, sa pastors, o kaya tuwirang kung sabi niya, sasagutin sa pamamagitan ng parusang nararapat at ayon sa dami ng kanyang Diyos-Diyosan o sa dami ng kanyang kasalanan. Gagawin ko ito para magsibalik sa akin ang lahat ng mga Israelitang lumayo sa akin dahil sa Diyos-Diyosan nila. Yan po ang sinasabi ng Panginoon, na may kaakibat na kaparusahan ang bawat kasalanan na nagawa natin. Kaya makita mo rito kung gaano katindi ang galit ng Panginoon sa kasalanan. Kaya parati nating i-evaluate ating sarili kung ano yung pinaprioritize natin. Kaya nga dapat ang prayer natin sa Panginoon na, "Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts." Diba? Para makita ng Panginoon na ikaw ay talagang nagsusumikap na maging maayos at maging matuwid ang iyong pamumuhay. Then sabi po rito sa verse 6-8, "Therefore says to the house of Israel, thus says the Lord, repent, turn away from your idols, and turn your faces away from all your abomination. For anyone, the house of Israel, or the strangers who dwell in Israel, who separates himself from me and sets up his idols in his heart and puts before him that causes him to stumble into iniquity, then comes to a prophet to inquire him concerning me, I, the Lord, will answer him by myself. I will set my face against that man and make him a sign in proverb, and I will cut him off from the midst of my people. Then you shall know me, thou shall know that I am the Lord." Diba? Bakit parating sinasabi na itong kaparusahan na to
ay may kaakibat na pagsisisip at kaalaman sa atin na makikilala natin kung ano ang sino talaga ang Panginoon, kung anong pagmamahal niya sa atin. Dito nakita natin dito na sinabi ni Lord na sabihan mo itong mga Israelitang ito na magsisi. Isa sa pamamaraan natin para makabalik sa Panginoon kung tayo nagkasala ay dapat ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Itakwil na ang mga Diyos-Diyosan na yan at talikuran ang lahat ng kasuklam-suklam ninyong mga gawa. Ang sino man na Israelita o tao na nakatira sa Israel, na taga-Israel o lahat ng mga foreigner na nakatira sa Israel ay at nalumayo at nagmahal sa Diyos-Diyosan, ay na itong mga Diyos-Diyosan ay nagtulak sa kanila para makasala, ay ngayon ay humingi sila ng payo sa isang propeta na ay magkakaranas. Sasagutin sila ni Lord sa pamamagitan ng kaparusahan para kakalabanin sila ng Panginoon at gagawing babala pa sila sa mga tao para ang magkaroon ng pag-usapan sila at magkaroon ng recognition ang mga tao na ang mga mamamayan ng Panginoon at malaman nila na ang Panginoon ang totoong Diyos na dapat na sundin. Kaya nga makita natin si Lord na napakahaba ng pagmamahal niya sa atin. Magmula noon hanggang ngayon, sabi nga 2,000 years ago, parating na nasabi na matagal na, di ba? Matagal na ng nilagi ng tao sa mundo. Pero pagmula pa sa panahon ni Noah, marami na nagkasala. Pero, andito pa rin tayo. Parating narinig natin babalik na si Lord. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ginugunaw ang mundo. Kasi nga, sabi nga sa 2 Peter 3:9 na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako na gaya ng mga inakala ng iba, ng mga nainip na. Pero ang totoo ay binibigyan niya lang ng pagkakataon tayo na magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan dahil ayaw niya mapahamak ang sinuman. Kaya tayo ngayon, nito sa mga pagdidisiplina ng Panginoon sa atin, sa bakit tayo nakakaranas ng kahirapan o mga problema sa buhay, isa ito sa pamamaraan ng Panginoon upang tumibay ang ating pananampalataya at makilala natin kung gaano niya tayo kamahal. Ang kailangan natin ay ibigay natin ang totoong pagmamahal at ang totoong pananampalataya natin sa Kanya, to put our trust only unto the Lord and not on ourselves, in the world. Kaya sabi nga, trust the Lord with all your heart. Di ba? Kaya dito, napaka-importante. Parating tinitingnan ni Lord. Hindi siya tumitingin sa mga anyo natin, kundi sa ating puso. Ano man ang itsura. Sabi ni Lord, I, the Lord, have no favorites. Tinitingnan niya kung anong kondisyon ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya napakahaba ng pasensya niya na magmula pa sa panahon ng mga prophet na Jeremiah, Isaiah, ni Ezekiel, ni Daniel, ay winawarningan na tayo sa mga mangyayari in the future. Pero andyan pa rin ang Panginoon. Sa kanyang pagdidisiplina, makita mo ang pagmamahal niya. Kaya tingnan natin itong next verse na from 9 to 11. Then if the prophet is induced to speak anything, I, the Lord, have induced the prophet, and I will stretch out my hand against him and destroy him from among my people Israel. And they shall bear their iniquity. The punishment of the prophet shall be same as the punishment of the one who inquired. And the house of Israel may no longer stray from me, nor be profaned anymore with all their transgression. But they may be my people, and I may be their God, says the Lord God. Kaya nga po, ito yung mga natin, babala sa atin ng Panginoon, na itong mga bulaang propeta na nagpropesay ay hinayaan ni Lord na magpropesay sila ng mali dahil ito ang makakaparusahan ang matatanggap nila. Tihiwalay sila sa mamamayan ng Israel. At ang propetang ito na at ang mga taong humingi ng payo sa propeta ay parehong paparusahan sila. Ito ay gagawin ng Panginoon at ito ay walang makakapigil sa Kanya. Ito ay dahil nga gusto ng Panginoon na ma-realize natin ating mga kamalian para hindi na natin dungisan ang ating sarili sa pamamagitan paggawa ng kasalanan at para ma-consider tayo ni Lord na Kanya mga sons and daughters of God at
maipahayag natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Sabi nga natin ngayon na we are the temple of the Holy Spirit, kailangan maging maayos ang ating kondisyon, walang dungis, healthy, hindi lang sa physical, hindi lang sa spiritual, kundi sa physical na pangangatawan natin. Kaya ito ang isa sa mga yung sinulat ni Ezekiel ay patungkol sa mga taga-Israel na exile to Babylon, na itong mga pinapakita ng Panginoon ng kaparusahan sa mga taong may mga idols in their heart na sa labas na kaanyuan ay nagsiserve sa Panginoon, kahit na nagsiserve tayo, parati tayo nagsisimba, pero ang pamumuhay mo naman pagdating mo sa bahay ay kabaliktaran sa pinag-aaralan mo sa katuruan ng Panginoon. Andyan ang galit, ang mura, ang lahat ng mga hindi ka makitaan ng pagmamahal sa iyong kapwa. At ikaw naman, na isa pang halimbawa nito, yung mga nasa church ka nga, pero ang isip at puso mo ay nasa ibang lugar, nasa ibang gawain. Kung minsan nga, makikita mo pa na within the church na screen time pa rin. Lahat may hawak na cellphone, makita mo ay di mapigilan ang mga sarili. Makita mo pang nag-gaming na. Kaya isa yan sa mga akala natin ay hindi nakikita, pero okay lang sa mga tao na mapaglalangan tayo, pero hindi po natin kayang imak ang Panginoon, hindi natin siya mapaglalangan dahil alam niya kung ano ang laman ng ating puso. Kung ang puso natin ay pinaprioritize natin kung ano ang ino-offer ng mundong ito kaysa sa salita ng Panginoon, kaysa sa pag-worship sa Kanya. True worship. Ang gusto ng Panginoon ay hindi yung worship na sa pagkanta lang, kundi yung pamumuhay na ayon sa Kanyang katuruan. Yung sinasabing walking with the Lord, na tamang righteous living na ayon sa Kanyang salita. Kaya napaka-importante po na pataasin natin ang spiritual maturity natin through the Word of God, by prayer, na karon tayo ng panahon ng silent time with the Lord, fasting, para ma-disiplina natin ang ating katawan, hindi lang sa pagkain, kundi sa mga social media, sa mga gadget, sa mga nabigyan natin ng pagkakataon na isang araw wala tayong gadget, walang cellphone, at only si Lord ang ating pinaglalaanan ng panahon. At ito ang hinihingi niya sa atin during the Sabbath day, na itong panahon ng fellowship with the Lord, fellowship with our brethren. Pero hindi pa natin may surrender ang ating mga gadget. Andiyan pa rin parati na hindi natin mapigilan na ipagpalit si Lord sa ating mga screen, mga gadget na yan, mga modern idols na yan. Kaya ito ay isa sa mga paalala sa atin ng Panginoon na in every situation, every day, sa pagising natin, offer natin na ating puso sa Panginoon at sa ating pagtulog, as we pray to the Lord, hindi natin ang kapatawaran kung ano man ang nagawa natin na kasalanan o ano pa man nagawa natin. Pasalamatan natin na isang araw na lumipas kasama siya, at i-surrender natin ating puso kung ano man ang nagawa natin, ay ipapalahanan tayo ng banal na Espiritu upang tayo ay makahingi ng tawad. Ngayon po sa susunod na verses, from verses 12 to 14 hanggang sa 20 po. Ito na yung sinasabi ng judgment on persistent unfaithfulness. Sabi na ito, muli, the word of the Lord came again to me, sabi ni Ezekiel, Son of man, when a land, ito po yung sin against me by persistent unfaithfulness, I will stretch out my hand against it, and I will cut off his supply of bread, send famine on it, and cut off man and beast from it, and even these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it. They would deliver only themselves by their righteousness, says the Lord of God. Ito po yung judgment against a nation, the land sins against me. Na ito, kung ang katulad ng mga ginagawa ng Israel, kung persistent, patuloy silang hindi magbago, consistent ang unfaithfulness nila, hindi nila may surrender ang callous heart nila sa Panginoon,
at hindi sila bumalik sa pag worship sa Panginoon, tili silang rebelde, ito yung gagawin nila na ni Lord sa kanila na stretch out my hand against them and will send famine on the land. At even, ito sinabi niya, even nandun si Noah, si Daniel, and Job. Napakaganda pong example to ng Panginoon sa atin, si Noah, si Daniel, and si Job. Nakita natin si Noah considered righteous by the Lord na for 120 years na minamak siya ng mga tao for building an ark na hindi naman umuulan ng mga panahon na yon. Kaya pero ang pananampalataya ni Noah ay buong buo. Kaya nakita natin yung example to na isa sa mga righteous people na kinoconsider ni Lord. Ganon din po si Job na sinabi nga ni Lord na kay Satan, nakita mo ba ang aking anak na si Job, a righteous man? At itong patotoo rin to, na totoong tao si Job kasi marami panumbalik na hindi siya totoong tao. Kaya ito example lang, parang example lang ng writer, itong si Job. And ito si Daniel. Dito makita mo kadikilaan ni Daniel. Dahil si Daniel ay buhay pa nung panahon na ito. Kasama ni Ezekiel na na-exile. Although nasa loob ng palasyo si Daniel, kasi naging advisor at naging tumaas ang position. Pinagkatiwalaan siya ni King Nebuchadnezzar dahil nga po sa mga propesya niya na nagtotoo at dito makita mo ang pananampalataya ni Daniel na pinagkaisa na siya, na pinagbawalan siyang mag-pray, kung gaano ka-persistent yung prayer ni Daniel at nakita ng lahat na kahit na ikautosan ng hari na papatayin ang mga magpipraise against sa ibang Diyos, hindi kayo ni Nebuchadnezzar, pero hindi nila napigilan si Daniel. Dito makita mo yung example ni Lord na isang great intercessor si Daniel. Pero sabi ni Lord, hindi mapipigilan ng mga taong to na Daniel and Job ang pag-deliver niya ng kapamakan sa mga tao. Ganun din po sa susunod na verses, ang sabi naman dito ni Lord ay bibigyan niya naman to ng mga wild beast, mga hayop naman ang mananalasa. Hindi rin pwedeng at hindi rin mapipigilan ni Daniel at hindi nila may save ang kanilang mga anak, ang sons and daughters ng Israel. At ganoon din po, darating ang gera, sword, at hindi rin po mapipigilan ito hanggang sa yung pang-apat, yung pestilence in the land na pour out ang Panginoon where Daniel, Noah, and Job cannot stop it. And they will never deliver their sons and daughters. Only themselves ay maliligtas because of their righteousness. Kaya nga, napakakita natin dito kung gaano ang kaparusahan ng unfaithfulness to the Lord na walang magkapigil. Sabi dito sa next verse 21 to 23, "For thus says the Lord God, how much more it shall be when I send my severe judgment on Jerusalem, the sword, the famine, and the wild beast and pestilence, to cut off man and beast from it." Sabi nga, tinatanong niya. "Yet, behold, there shall be left in it a remnant who will be brought out, both sons and daughters. Surely they will come out to you, and you will see their ways and their doings. Then you will be comforted concerning the disasters that I have brought upon Jerusalem, all that I have brought upon it. And they will comfort you when you see their ways and their doings, and you shall know that I have done nothing without a cause, that I have done it in it, says the Lord God." Dito makikita nyo na kung papadala niya na lahat ng mga judgment ni Lord, from lahat ng famine, sword, wild beast, and pestilence. At nakita natin. Pero, sabi niya, there will be a remnant. Pero itong remnant na to, hindi to righteous, mga wicked din to. Pero, ano masabi? Magkakaroon ka ng comfort. Kasi pag nakita mo ang mga ugali nila, malalaman mo na
the Lord is great, na talagang mapagmahal ang Panginoon. Kasi kahit na talagang grabe na ang mga kasalanan ng mga taga-Jerusalem, meron pa rin tinira si Lord para makita ng mga tao na ang pagmamahal niya, ang pagdidisiplina niya, at ikaw mismo na hindi nakaranas ng ganun, ay ma-realize mo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At hindi ka magtatanim ng doubt or galit man sa Panginoon kasi nakita mo na talagang karapat dapat silang parusahan. Kaya itong sa ngayon, at present time, continuous ang deterioration ng ang mga pag-uugali natin all over the world, na hostile na ang karamihan sa mga tao sa Panginoon. Nakita natin sa katatapos pa lang na Olympics, nakita natin kung idolatry na pinakita nila, mga ginagawa nila against the Lord, diba? Na kasuklam-suklam yon sa Panginoon. Pwede niya na tayong padalhan ulit ng apat na to. Pero anong nangyari? Katuloy pa rin ang pamumuhay natin kasi mahaba ang pasensya na ng Panginoon sa atin. Sa realidad ngayon na kailangan natin ang salita ng Panginoon. Lalo na sa mga anak natin na ma-realize nila na may tama natin ang ating pamilya sa pananampalataya, na ibalik natin ang ating tayo mismo na mga magulang, mga elders ng church, na pasimulan natin na suriin natin, maging vigilant tayo sa mga kinikilos kung ano laman talaga ng puso natin. Si Lord ba? Binibigyan mo ba ng priority ang Panginoon? Are you still zealous to serve the Lord? Andyan pa ba yung passion mo? Andyan pa yung pagsunod? Or nagiging malamig? Or nawawala na ng pag-asa kasi yung mga pinagpipray mo or mga inaasahan mo ay hindi natutupad. Ngunit huwag po tayong mawala ng kasi kita nyo naman ang duration ng perfect timing ng Panginoon. Ang ginawa niya sa mga taga-Israel to Bible, 70 years. Kasi kay Noah, 120 years. Kay Abraham, di ba? Gaano katagal bago na-realize, nagkaroon ng kaganapan ang magkaroon ng anak si Abraham at si Sarah ng mga panahon na yun. Kaya, huwag natin nasabi na parang kumisa na tagal ko nang nagsiserve kay Lord, bakit ganito pa rin. Hindi natin pwede i-compare yung buhay natin sa tagal ng pasensya ng Panginoon sa atin, na hindi pa siya nakakaabot talaga sa point of no return na ibigay na sa atin yung ano nakasulat sa Matthew 24. Ang kailangan natin ngayon is to search our heart, repent kung ano man po ang mga nagawa nating kasalanan. Repentance, totoong repentance, hindi yung sa salita lang, hindi sa emotion lang, napaiyak-iyak pa tayo, pero pagbalik natin sa ating daily lives, patuloy pa rin ang ating mga maling gawa. Kailangan total 100 turn around, 280 turn around sa kasalanan, na baguhin natin ang ating pag-uugali, iayon natin sa kung anong kagustuhan ng Panginoon sa atin. Apakapasensyoso po ng Panginoon sa atin. Kaya nga, hanggang ngayon ay hindi niya pa ginugunaw at hindi pa siya bumabalik, sabi niya. Pero one thing for sure, dito sa pinag-aralan natin, judgment is coming. Kaya may pagpipili po. Pre-announce ni Ezekiel ang God's judgment upon Jerusalem, na ginamit pa ni Ezekiel, sina Noah, Daniel, and Job as illustration ng mga preacher, mga pictures, ng righteousness, mga tao talagang full of faith sa Panginoon, na lalo na si Daniel, na ang mga panahon na yon ay buhay pa. Kaya tayo na nandito ngayon sa ating present life na binibigay sa atin, kailangan matutunan natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga sa di ba, sa 2 Timothy verse 3, 1-5, that the last days, the perilous time will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong,
haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away. Alam mo yun kung sino mga taong yon, iwasan po natin yon. At nakikita natin to, prevalent na to sa society natin ngayon. Pag nakinood ka ng news, malulungkot ka lang. Maraming karahasan ginagawa ang tao sa kapwa-tao. Kaya itong message ni Paul kay Timothy, na regardless yung pag-share natin ng salita na tinanggap o na-reject, patuloy lang tayo po sa pag-share ng salita ng Panginoon at titimo rin po sa puso ng mga tao yan. Basta we will remain faithful to the Lord. Tama. Na sabi nga sa isa pang turo ni Paul din kay Timothy sa 2 Timothy 4:1-5, sabi ito yung pag-asa natin. Before God in Christ Jesus, who is going to judge the living and the dead, and by His appearing in His kingdom, I solemnly charge you, proclaim the message, persist on it, whether convenient or not. Rebuke, correct, and encourage with great patience. And what we must do to continue to be faithful to God, when most people are lovers of pleasures rather than lovers of God. Diba? Ito po ang sabi sa Hebrews 12:1-2. Sabi ni Lord, keeping our eyes on Jesus, the source and perfecter of our faith, who for the joy that lay before Him endured a cross and despised the shame, and has sat down at the right hand of God's throne. Ang hindi nagawa ni Noah, ni Daniel, ni Job, ay magagawa po ng Panginoon Jesus para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Napakabait po ng Panginoon. God is patient. Sabi nga, kaya patuloy po tayo. Huwag tayong bibitaw, patuloy lang tayong kumapit sa Panginoon sa Kristo. At patibayin natin ating pananampalataya through the Word of God. Kapit lang po, patuloy po tayong magdasal at magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Yun po ang mensahe ngayon ni Lord para sa atin na pananampalataya ng Panginoon. I hope na, I pray na maitama natin ang ating sarili at may share natin ang Word of God for the advancement of God's kingdom. Kasi yun pong gusto ng Panginoon na maraming maligtas, magkaroon ng salvation. Magdasal na po tayo. Panginoon, maraming salamat sa tinuro niyo ngayong araw na to. Ito po ay aming meditate on it, Panginoon. At isa sa puso, isa sa buhay, Panginoon. Upang maging totoo kami, Panginoon, na mananampalataya niyo. At hindi kami papadala sa mga sa temptation ng mundo na magkaroon kami ng rebellious heart, magkaroon kami kasalanan, napiliin namin ang mga ino-offer ng mundo, the lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Kundi maging totoo kami, Panginoon, na mananampalataya to be holy, Panginoon, and righteous, Panginoon. Tulungan mo po kami through the empowerment of the Holy Spirit, not as we put our trust only unto you with all our heart, and we lean not in our own understanding. In everything we do, we acknowledge you, and you will direct us, Lord God, unto the path of righteousness. Lord, thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless.